Magandang araw sa inyo lahat at dito sa usapan natin tungkol sa trading, crypto, negosyo at pera, meron akong special guest ngayon na hindi lang magaling na trader, ito din ay isang controversial na trader at isang controversial na crypto influencer, trading influencer. Ladies and gentlemen, Marvin Favis. Hello. Hello, Marvin, guys. grabe, no? Kumusta yung intro ko sa'yo? Sana naman hindi ka naman nabigla doon sa intro na yun. Controversial. Hindi, okay lang. Totoo naman, eh. Thanks for having me, Sir Chris, dito sa ang ganda ng studio mo. Naku, Salamat, salamat. salamat. Oo, at saka huwag mo na ako tawaging Sir Chris, ano ka ba? Oh, sige, Oo, Chris. yan, oo, mas okey yung Chris. Hindi pa naman ako ni-Knight, eh, kaya hindi pa puwedeng Sir, eh, oo. Pero Marvin, siguro unahin ko na ng ganito 'no, I've heard of you and I've heard of all the issues na lumabas tungkol sa'yo bago natin ginawa 'tong podcast na 'to. Yeah. At I'm sure may mga magbabanggit kaya unahan ko na lang sila lahat, okey? Okay. Na nangyari kasi nga may parang naging scam na na-involve ka daw do'n. Pero nabasa ko, nakita ko naman na parang na ikaw din na-scam ka nga kasi yung isang kasamahan mo, ano ba nangyari do'n? Parang pinromote niya yung isang ginawa niyang trading, tapos Ah, akala mo legit. sige, i-clear natin bago magsimula, ano. Number one, guys, student ko talaga siya. Student Okey. ko siya. So, ako nagturo, nag-enroll siya sa akin before sa course ko, and natuto naman siya na mag-trade. So, after 6 months, binalikan niya ako. Sabi niya, "Coach, marunong na ako mag-trade, ganyan. Meron ako na-discover na strategy ko sa sarili ko." So, pinakita naman niya sa akin yung strategy. Sabi ko, "Uy, okay, maganda nga yan. Maganda siguro na baka pwede mong i-share yung strategy mo. Not the kung anong meron siya." Kasi yung inoffer niya before is sa group na niya ginawa yun, eh. Okey. Sa content ko, ang pinakita lang niya is the strategy. Kaya lang, siyempre yung followers ko, nakita na siya, pumasok na sa group niya. Oo, Patay. parang ang call to action is, "Oh guys, kung gusto niyo pa matuto, puwede naman kayong magpaturo doon sa tao na yun." So yun yung nangyari na, ay kinontent ni Sir Marvin. Siyempre may tiwala sila sa akin. Yes. Tapos tapos pinakita ko yung strategy doon sa channel ko mismo, nagpunta sila sa group. So yun yung parang for me na, ay nagamit ako or Hmm, what. And yun nga, yung nakita niyo sa Tulfo, yun. Yun yung pinaka-issue doon. okey and, that was a few years ago 'no? Yeah, hindi ko alam kung 4, 5, Oo. 3 years, Gano'n 5 years. katagal na rin, Matagal, okey. medyo matagal na, eh, 3 Pero years how do na. you bounce back from that? Parang I'm sure that was a tough time for you. Medyo ano siya sa'kin, masakit dahil unang-una ako yung nasisisi, 'di Yep. ba, na hindi ko naman talaga siya kasalanan, and yung intention ko naman is to share kung ano yung Mm. na-discover mo na strategy. Pero since ang dami ngang na biktima dun, kaya sinamahan ko sila, nagpunta kami sa Tulfo. So Okey. yun siya na masakit talaga 'no, dahil nga ako yung nagamit. Yep. And even ako, kita niyo naman kung gaano kalaki yung amount na personal din na binigay ko sa kanya. Mali ko din talaga na nag-trust ako, ang bilis ko talaga magtiwala sa tao. Yun, okey. So, anong lesson natin dito? Para ako din matututo ako. Ang lesson siguro pagdating sa pagte-trade 'no, number one, 'wag ka na lang magpa-trade sa iba, Yun, okey. 'wag na lang. Actually, tama naman yun, eh. Mm, Kung magte-trade ka, ikaw mag-trade. Ano yung klaseng trading kung ibibigay yeah. mo yung pera mo sa iba, 'di ba? Yes, kumbaga yun yung mali ko dun. Siyempre sabihin, bakit mo pa pinapa-trade, trader ka rin naman." Siyempre ako nung oras na yun, busy din, dami ginagawa. Mm. Gusto ko rin na diversified yung pera, 'di ba? O may nagte-trade dito, and nung time kasi na yun nagfo-fund talaga ako ng traders, eh. Nandun ako sa phase na naghahanap ako ng mga magagaling na traders, parang Shark Tank, and then Okey. pinopondohan ko ta's tine-trade nila. Mm. Okey. So, good, okey. So, at least Yeah, para sa akin naman, ang natutunan ko naman dun sa experience mo and I hope it doesn't happen to me kasi it yeah. can easily happen to me or other influencers, 'di ba? Na Yes. biglang may dumating na akala mo okey, tapos baka mamaya may na-promote ka na hindi maayos, ta's madadamay ka, 'di ba? So, Yes. siguro, sa akin na mag-ingat na lang siguro sa mga Mm. pino-promote ano, kasi integridad Yes. natin yung meron natin, eh. Kung mawala Yes. yun, papaano na, 'di ba? Kaya ngayon talaga medyo maingat na ako kasi yun nga, since kami yung unang nag-content ng cryptocurrency before, ng mga trading, and yun nga, since kami yung nauna, parang kami yung dumaan sa lahat ng lubak, eh. Kumbaga, crypto projects, 'pag may pumasok na crypto projects, kami yung unang pinupuntahan kahit Oo. wala pa akong idea kung ano ba 'tong mga project na 'to. Kasi nung una alam ko lang naman bumili ng Bitcoin, Ethereum, tapos biglang may project, may project, may blockchain project na, ano 'to? Dami lumalapit, sige mukhang maganda, games na related sa blockchain.
Sige, content natin. Hindi ko alam, eh. Hindi Ay, ko pa alam, eh. naku. Kami yung OG. So, yun. Kaya sinabi ko naman na talagang dun kami natuto din na may mga project na talaga namang maganda yung intention, gusto nilang gumanda yung project, pero hindi talaga Yup. nagma-materialize, At kami masisisi. ngayon tingin ko nga if you ask Mm, me, ako hindi ako nagpo-promote ng kahit na anong crypto project dahil oo. ang paniniwala ko is I'd say 95% of all projects Yeah, will most likely fail. totoo yan. Hindi namin alam yan noon. Right, oo. Pero ngayon kasi nakita na Ngayon natin kita eh. na natin, eh, oo. Oh, na para 'to nung panahon nung internet nung 90s, 'di ba? Ang daming Yeah, mga projects diyan, billion-billion ng mga valuation. Wala na karamihan nun ngayon. Ilan na wala lang na. ang natira, 'di ba? So ganun din ang nakikita kong pwede mangyari in the Yes, crypto cycle din naman. totoo. So, okay, so sa usapan ng crypto. So pag-usapan muna natin Ayan, crypto. tapos na yung controversial Oh, tapos na 'yan, okey na. Oh, nakalusot ka na, okey na, okey, pumasa ka okey, na. okey. Oh, sa mga nanonood na siguro may sama pa ng loob kay Marvin, okey na dapat kayo. Pero Sorry, sorry. kung gusto mo niyo mag-comment, puwede naman, eh. Puwedeng-puwede. I know may marami akong basher diyan, pero favorite ko din, gusto ko din na may basher ako kasi nacha-challenge ako. Siguro top 10 na mga major bashers ko, naging friends ko na ngayon. Talaga? Yun yung challenge. Oo, kasi kumbaga hindi ka naman talaga nila kilala personally, eh. So, minsan 'pag na-meet mo sa event or nakita nila na yung content mo nagbabago na, nag-i-improve ka. So, nako-convert yung basher, "Ay, okey pala si Sir Marvin, may natututunan pala." Minsan makikita mo sa comment section, "Coach, dati basher mo ako pero ngayon, ang ganda na ng konte." Kaya Oh, yun yung masarap sa wow! feeling. Hindi yung basher yan, lalabanan mo, aawayin mo, 'di wala na, wala na, 'di ba? Ang That's galing, a ah. challenge. Mm. Wow, okey yun, So sige, okey. So, usapang crypto naman, Sige, kasi ako nakapasok ako ng Bitcoin at crypto nung 2019, mm. late 2019. Okey. Ikaw, kailan ka nakapasok sa Bitcoin at Ah, crypto? nalaman ko ang Bitcoin itself is 2013, pero hindi pa ako Wow! pumasok. Okey. Oo, pumasok ako 2015 na. O bakit ano yung delay? Bakit may 2-year delay? Narinig ko lang siya sa friend ko before na pinipilit niya ako, pero of course, initial ano naman talaga natin, ano yan, 'di yan, baka networking yan, gano'n. Di ako sumali hanggang nakita ko na siya na sobrang yumaman na ng todo. Sabi ko, "Anong ginawa mo?" "Naalala mo yung Bitcoin, 2013." Yun. Oh. Dun ako medyo, "Okey, ano ba yan? Ano ba yung Bitcoin na yan?" So, dun lang ako bumili ng Bitcoin. Pero di ko lang tinrade, like bili lang talaga. Yes, Mm, yes, in 2015. Okay, 2015. wow, ang aga nun, Naalala mo pa Yes. I think everyone remembers the first price when they bought Bitcoin. Yes, so Ano yung mga presyo mo? 20, mga gano'n. Naglalaro sa 19,000, 20,000 Pesos. pesos ang isa. Okay. Wow, Oo, grabe. medyo mura pa. Pero konti lang binili ko kasi Subok-subok lang, eh. subok lang, eh. 3 Bitcoins lang yung binili ko ng time na yun sa puwede mo banggitin, sabagay regulated naman 'to. Coins.ph ako unang bumili. Sa Coins.ph, yung Yes. lumang Coins.ph. Oo, yun. Ang pangit nung Coins.ph na yun, Sobra. Tsaka para mag-withdraw ka ano, cardless sa Security Bank, may code lang na ibibigay sa'yo. Tapos enter mo lang sa Oh ATM, my lalabas yung God! cash. Grabe, Gano'n ganun siya. pa yung coins Oo, sobrang dati. luma pa, pero okey lang, okey lang. At least dun ako nakabili ng Bitcoin. Wow, ang Ayan. galing nun, Pero so anong ginawa mo? From coins, nilipat mo siya? Hindi ko siya nilipat. More on Iniwan mo lang dun kinuha sa ko yung cash. ah, ah! Yung cash ko nung lumipad siya. Ay, Kasi okey. 2015 yun, I think 2017 na nakalimutan ko na meron Yes. akong gano'ng Bitcoin or what kasi Ta's ang tagal nagulat na. ka na lang. Gulat ako, sabi ko, "Ang laki na nito, ah." Oo 'no? Pero hindi pa rin ako na-believe. Kumbaga maniniwala ako 'pag na-withdraw. Kaya winidraw mo. Wini-draw ko siya. At, Pa 50-50K lang yun no time na yun, I oo, think. may limit sa withdrawal, 'di ba? Oo, eh, parang gano'n, eh, 50K. Grabe. Pero So, na-flip mo agad yung lahat, binenta mo lahat ng Bitcoin na hindi lahat, hindi lahat. hmm. So, finil ko lang muna yung income, totoo pala 'to. Tapos biglang nag-drop, boom! Kinalimutan ko siya ulit. Iniwan mo na, Oo, pero okey. na-curious na ako nung 2017 na totoong pera 'to, hindi biro 'to. Okey. So from Forex, kasi kasabay nung nag-aaral ako ng Forex 2015, dun din yung unang bili ko ng Bitcoin. Pero ang tine ko talaga is Forex. So nung Okey. 2017, dahan-dahan na medyo nagta-trade na ako ng crypto. O ano lang muna, spot lang, spot Yes. lang. Dun talaga ako nagsimula. Ano pa yun, eh, yung dati ginagamit naming platform,
Bittrex ba yun? Parang ganun. Luma na. Oo, okay. Tapos doon ka na pumasok sa iba't ibang klaseng crypto? Yes, iba-iba. Pero yung major lang din. Like Bitcoin, Ethereum, yung mga unang mga crypto lang muna. Yes, oo. Yes. So ano yung sabihin natin, ano yung big 3 mo kung gano'n? Okay, pinakamarami ko talaga Ethereum, meron akong Bitcoin, meron din akong BNB, XRP. Wow. Yan yung mga talagang meron ako. Pero syempre nag-add na ako ngayon, Solana, Yep. Zoe, kung ano-ano Oo. man. Pero yun yung major, yung tatlo na yun. Yan. Bitcoin, Ethereum at BNB or XRP? Yes, BNB, XRP. Kasi nung time Oh. na sobrang nag-hype yung XRP nun, bull run yan eh. Talagang nag-accumulate ako. Yes, naalala ko yun, eh. Yes, Oo, yun. na-pump and dump yun at one point, eh, nung 2021 ata yun. I think so. Oo. Naalala ko yung pinag-uusapan, sumali pa ata ako dun sa hindi ko alam Oo. kung anong platform yun, ta's pinag-uusapan, "Okay guys, aakyat to this May price." ganun. Sama ako dun, pag-akyat biglang Oo. bentahan, sama ako sa bagsak, oo. Pero Yun okay lang. lang kasi ngayon look at where XRP is now. Yeah. As a matter of fact, yung lahat ng binanggit mo are at really nice prices right now, Ganda ng value nila. Yes, yun yung pinakamagandang nangyari na hindi ako nagbabawas dun sa binili ko before. Kumbaga, laging add lang ako ng add. Like sa XRP, hindi ako nag-TP nung bumagsak siya. Oh, Talagang, diyan lang yan. Nandun lang naman sa ledger ko eh. Wala na. yup, Hindi ko naman kailangan withdrawin or what eh. So, hinayaan ko lang. Eh ngayon, tinan mo. 'Di ba? right. Oo, Ang ganda. BNB, all-time high. Sa BNB naman, ang reason bakit ako nag-accumulate na marami, kasi nung time na yun, na-hack din yung wallet ko, yung MetaMask wallet ko. Parang yung Ethereum nasa 500 plus, tas yung BNB nasa 30 plus. Okay. And sabi ko, hindi, sige. Iingatan ko na, hindi ko na itatago dito sa MetaMask. And then, niledger ko na lahat. Talaga nilipat ko na lahat. And ang reason bakit ako na-hack because of ganun din, yung mga projects na mga game, crypto games. Okay. Tapos email nila, sasabihin nila na, paki-try naman 'tong game namin, maganda 'to. Ako naman, siyempre ano pa ako, hindi ko pa masyadong alam, may exe file na pinindot akong gano'n. 'Pag pindot ko sa PC, biglang nag-shutdown siyang gano'n. Sabi ko, "Ay ma'am, ano yata, sira yata yung game." "O sige, check na lang namin, 2 days inform ka namin." Dahil gusto nila i-try ko. Magulat-gulat ako yung MetaMask ko, pinost ko yun, eh, yung ano ko na-hack, yung mga transaction. Oh my 538 God. Ethereum, BNB at Oh lahat my ng coins ko God. na pinag-iipunan nandun lahat sa MetaMask ko. Gulat ako, simot. Lahat? Lahat simot. Yun ang Sorry, hacked nagulat wallet. ako. Sinabi mo ba 238 Ethereum? Yung Ethereum ko is 538. Lahat? Lahat yun simot. Oh my Simot yun. God. Oh. Pinost ko yun sa IG, sa Facebook, sa TikTok. Oh my God. As in, parang gumunaw yung mundo ko. Nasa music video shoot ako noon, kasama ko si SV, si Sam Versosa. And habang nagsushoot kami, alam mo parang gumuho yung mundo ko na Oo, no, nagdidilim yung oo, paningin nagdilim ko lahat, na, oo. ano to? Anong taon 'to? Nakalimutan ko na eh, 2022 ata? Mga ganun, Oh 2022. gosh. Shoots. As in, sabi ko, ano na naman ako, ulit na naman ako. Ayun pa yung mga finlip mo ng mga NFTs, Yes. mga ipon. Kaya, ganun talaga sa mundo ng crypto. Kaya yun ang totoong na-scam na wallet. Empty, zero, walang matitira. Tiyan, laki nun, Oo. So, An pag may nagsabi sa inyo na, ay, nahack ako eh. Tapos minsan pinopost nila yung wallet nila, oh, nahack daw, ganyan. Tapos may yung iba natitira pa, may mga natitira. For oo. me, hindi siya hacked eh. Kasi pag hack auto eh. Ubos yan. Try mong pasukan yung wallet na yun ng kahit 1 USDT, mag-o-automatic yun. Boom, aalis. Ganun? Ganun siya. So, teka lang, para lang sa kaalaman ng lahat, para hindi mangyari to sa iba at para hindi din to mangyari sa akin kasi may Yes. MetaMask ako. Anong sinasabi mong iwasan yung first, anong link yung nakita mo? Hindi ba siya website? Pag-click mo, isang program? Ganun ba yon? Malware ba yan? Magbibigay sila ng website tapos may Excel link, Excel file. So pag PC or laptop yung gamit mo, may file siya na pag sinabi niya, please test this game or something, wag na. Kasi usually, di ba, connect your wallet lang naman sa mga Yes, browser. oo. So pag may mga file na ganun, mag-ingat ka. Or minsan, sa Telegram, may mga file din na pipindutin, hindi mo alam, mini-mirror na pala or ina-access na yung buong phone mo. Kasi hindi lang MetaMask yung na-hack noon. MetaMask, Facebook, Gmail, kompleto. Lahat. Buong lahat ng access sa PC ko.
mga password ng kung ano-ano, lahat yan kumpleto, hindi lang yung MetaMask. Para niyang, Wow. para ka naka-team viewer na hindi mo alam na Oo. ina-access niya lahat. So, ingat po kayo sa mga gano'n. Okay. So, Oo. 'wag lang magki-click sa kahit na anong mga link, Yeah, wag lang. basically. Pero yung sinasabi mo, yung pagko-connect naman sa mga websites, yun ba safe ba yun o puwede din kang ma-hack sa 'pag Um, nagko-connect yung wallet mo sa mga websites na 'to? I think kasi pagaling ng pagaling yung mga hackers natin, eh. So, hindi natin alam talaga, eh. Hindi pa naman nangyari sa akin yun na kinonek ko yung wallet ko sa isang website na ganyan, ganyan. Hindi pa naman nangyari sa akin yun, Okay. yung na-hack. Okay. So, yun at least parang so far, safe pa naman siguro yun. Basta lang siguro 'wag na lang papasok sa mga bagong project o hindi pa Hmm, na sa certify o na yes. audit. Yun na lang ang Yes. iwasan. Oo. Iwas Ako po tayo sa gano'n. Oh Ingat my lang, ingat God, lang. Lord. Ako Masakit, naramdaman ko yung naramdaman mo nung araw masakit, na yun. Oo, nung masakit. sinabi mo gaano karaming nawala, Gunaw ang aray. mundo mo, kahit sino kumausap sa'yo wala, wala, wala. Gunaw ang mundo. Tulala ka na sa Tulala, mundo. tulala. Alam mo yung black lahat, black lahat. Yes, oo. Ganun yung feeling. Hindi ka na Ay, makahinga, naku, parang ano ayan. ba 'to? Nandito pa rin 'no, pero wala na, tapos na, move on na. Hmm. Grabe, okay. So moving on, o sige, so pag-usapan muna natin trading bago natin pag-usapan yung iba palang mga pinag-aabalahan mo. Sige. Sa trading naman, gaano katagal ka na nagte-trading? Since 2015, Ah, yun yung matagal na. una. Matagal na ako nagte-trade ng Forex. So, when I say matagal, hindi siya matagal na talagang magaling na ako mag-trade, hindi. Ang tagal nung pag-aaral. Okay. Oo, kasi 2015, madami na akong perang sinunog talaga, eh. Kasi ano yan, eh, parang part siya ng game tapos susuko ka, Yep, medyo magpapahinga ka, para sa akin ba talaga 'to? And then yep. makikita mo na motivate ka na naman sa mga kaibigan mong profitable. Bakit sila kaya, ako hindi? Oo, Balik na naman, aral na naman. So, on and off yan, sunog, sunog. Minsan kumikita, minsan hindi. Yung emotion, yung strategy, nalilito ka, ang dami mong inaaral na mga courses, na mga ano. okey. So, yun yung 10 years. Yun Wow! yung 10 years. So nung umpisa hindi ka talaga profitable trader? Hindi talaga, Alam mo gusto ko hindi yung talaga. pagka-candid mo na inaamin mo kasi kadalasan 'pag nakita ko mga trader siyempre ayaw nila aminin na, "Oh, nasunog ako." Hindi. Kadalasan it's all about the profits, Mm. look at how much I made. So inaamin mo na nung first few years, gano'n ba yun? Hindi ka Siguro, profitable? masasabi ko na baka nga 5 years, eh. Really? Ang 5 years. tiyaga mo din, ah. Oo, kasi ang reason why ako nagtiyatiyaga kasi may mga tao akong kakilala na talagang profitable. Okey. Na kahit na aralin ko yung strategy niya, na eksakto ginagawa ko kung ano yung ginagawa niya, hindi hindi pa rin, eh. Parang hindi siya pumapasok sa akin o mali yung way ko basahin. Okey, yung pagbasa, kasi it's the same tools, eh. Same tools, same strategy, Oo. pero siguro 'pag ako, mali yung basa ko. So siya, medyo since ang dami na niyang time sa chart, medyo may kasama ng pakiramdam niya, ito yung itsura Ah, ng ano. So baka yun yung wala pa sa akin, okey. yung experience. Yes, Oo, tuition fee. tuition fee. Oo. So Pero kayo 5 taon yung tuition fee mo? yes, ang maganda doon sa haba ng trading 'no, yung ang nate-train sa'yo do'n is the emotion, how you handle yourself, Okey. the psychology. Yan yung medyo nache-checkan mo na, how to handle your losses. So, ang dami ng gano'n. So, okey naman. At least pagaling ka ng pagaling at dadating yung time na bigla mo na lang sasabihin, "Nakuha ko na. Eto na yun." At Parang 'pag gano'n. nakuha mo na, Bawi mo na lahat. Lahat ng ayun. talo mo ng ilang years, 5 years, basta makuha mo lang yung sarili mo, strategy madaling aralin, eh. Pero 'pag na-catch mo na kung paano ka mag-trade, yung discipline, yung psychology, yung emotion, that's the time masasabi mo na, "Okey, kaya ko na mag-trade, profitable na ako." Yun, wow! Yes. Alam mo ang ganda nung sinabi mo at para sa mga nanonood ano, 'pag ikaw isa ka sa mga hindi profitable na trader so Yeah. far, kayod lang, mag-ingat pa rin siyempre. Huwag mo naman Yes. i-bet yung buong bahay mo. Pero Yes. hanggang matutunan mo 'to, saka ka na siguro magpo-progress dun, 'di ba? Yes. O huwag Oo. kang mawalan ng pag-asa. Huwag kang mawalan ng pag-asa, pero hindi pa rin siya para sa lahat, okey? Okey. Hindi pa rin siya para sa lahat. Puwede mong subukan. I mean, ang ibig ko sabihin, puwede mong i-try, puwede mong tingnan kung pasok ba sa'yo sa personality mo. Kaya mo ba? Yun. Kaya mo bang i-handle yung dinanas namin na hirap? Hindi ka ba talaga quitter? Kasi once quitter ka, sa mga unang talo mo pa lang, ayoko na, hindi para sa akin 'yan." 'Di ba? Pero kung ikaw yung personality mo, palaban ka, talagang hindi ka quitter, gusto mo nacha-challenge ka kapag natatalo ka, baka para sa'yo ito. 'Di ba? Okey. Kasi
puro challenge pagdating sa trading eh. Oo, no? At saka Mm. mataas ang attrition rate, tingin ko ah. Tap Like from the number of people na nakita ko na to eh, yung sasali, gusto mag-trade, okay, turuan mo, mm. natalo, uno, matigas ang ulo. Oo. Ay, ayun, ma-risky sobra. Yes. Kumita ng malaki una, Oo. talo, tapos ayaw na, Oo. sunog na ganun, ayaw na bumalik eh. Maraming ganun. Maraming gano'n. Yung iba naman masyadong 'di ba parang sa casino, parang sa sugal na Yun. nagiging overconfident sila na, "Uy, madali lang pala kumita dito, eh. Trade ako, nanalo ng sabi mo ng 10 times nanalo." Oh, 'di ba siyempre overconfident ka na. So, ang mangyayari niyan, banat ka ng banat and then bigla ka na lang sisipain ng market, boom, hindi pala, ubos lahat. Yun. Quit ka ngayon, 'di ba? So, ano 'to, 'di ba sabi sabi nga nila palagi, 95% na nagta-try ng trading, nagku-quit. 5% lang yung talagang nagiging profitable, which is for me, totoo siya sa mga nagku-quit. Yun kasi yun, eh, quit ka agad once na nasaktan ka. Yun. Parang negosyo, hindi naman lahat nagiging successful. Actually, kahit sa negosyo nga ang ano, ang ratio mga gano'n din eh. 1 in 10 ang magsa-succeed. 9 out of 10 Yes, magfe-fail din naman 'yan, gano'n din 'yan eh. correct. So, parang sa lahat ng bagay gano'n din. Gano'n din. Kaya lang kasi character mo talaga kung hindi ka ba quitter. 'Yun. Puwede ka naman kasi magpahinga katulad ng ginawa ko, yung kwento ko kanina, na minsan natatalo ko, nagpapahinga lang ako pero hindi ako nagku-quit. Rest lang muna kasi nga masakit, 'di ba, emotional ka, pero balik ka, balik ka. Okey. Oo. Oh, so nabanggit mo na ang tine-trade mo nga is forex. So, obviously Hmm, leverage trade 'yan. yes. Oo, okey. Oo. Anong leverage ginagamit mo 'pag nagfo-forex ka? Depende sa platform, minsan 1:500, minsan 1:1,000. Yung sa 'di ba Mataas ang ano mo, mataas kang oo, mag-leverage, oo. Ang tine-trade ko kasi ngayon is gold at saka US 30. Okey. Oo, before 'yan mga Euro USD. Okay. Pero sa gold, that 1 to 500, 500x leverage is malaki, Oo. Malaki talaga siya. Pero kaya mo yung gano'ng leverage, kinakaya mo? Anong ano mo, Depende sa kapital mo talaga siya, yun, dun oo. magma-matter. Anong position size mo 'pag gano'n? Maliit lang dapat? Medyo malaki, pero 'wag niyong gagayahin. O yun na nga, eh, oo, 'wag mong Huwag niyong ayokong gagayahin kasi yung lot size ko siyempre medyo malaki. Forex, sa gold pinakamaliit kong lot size is 1, minsan nagfa-5 ako, minsan nagte-10. wow! Oo, because kaya ng kapital. Yes. 'Pag hindi, 'wag. Compute mong maigi yung ano mo, yung risk management mo. So like ako, for example, expose mo is 2% lang ng capital mo, make Okay. sure kino-compute mo na 2% yung mababawas 'pag tinamaan yung stop loss. Hindi yung 2% ng capital ko o lot size ko is 1, kaya naman, eh, 'di ba? Yes. Hindi siya 2%. Ang usapan 'pag tinamaan yung SL, 2%. Yun ang oo, 'pag nag-SL siya, oo, nag-stop Yes. loss. So, kung kaya ng kapital mo yung gano'n, lot size mo is 5, ibig sabihin gano'n yung kapital. Pero kung hindi, liitan mo 'pag 0.01 ka lang, 'di ba? Okay. Testing mo lang muna. Lalo sa gold ang laki ng ano, Oo, 'pag iko-compare mo. pumalo ang gold, kagaya ngayon nasa all-time high ang gold ngayon, oh, 'di ba? Yes. So, okay, Oo. so guys sa mga nanonood, magwa-warning na ako, Yep. ulitin ko lang yung sinabi ni Marvin dito, na yung ginagawa niyang 500x leverage ay huwag niyong tutularan, Yes. especially sa 'Wag, 'wag. mga baguhan. Kahit naman mga professional traders kasi marami akong kilala Yes. nasa 20x, 100x, mataas na nga yun. Yes. Kaya pero may kilala din ako mga tulad mo na nasa 500 and 1,000. Yes, kasi 'di ba 'pag namili ka ng ano, ng kunyari standard account sa isang platform, papapiliin ka lang naman 'yan kung 1:100, Oo nga. 1:500, 1:1,000. So do'n lang ako sasagad palagi. Pero yung mga crypto traders natin, magkaiba yung sa futures trading, Kasi iba Yes. yung nagwa 100 times leverage ka sa crypto platform Ah, kaysa sa forex platform, magkaiba po 'yun, Malaking difference, oo, kasi Malaking grabe ang difference. volatility ng crypto. Yes. So ingat po tayo. Better kung nagsisimula ka pa lang kahit minimum lang. Pinakamaliit lang na leverage muna. Oh, ano ba Oo. pinakamaliit na ano? Hindi ko alam, hindi ako Wa mamaliit, eh. 1:100 sa 1:2 forex. o 2x. Oo, gano'n. Lalo na Oo, sa platform ng crypto, liitan mo lang muna kahit 5 max ka oo. muna, oo. Actually, para sa akin nga, sa mga baguhan, kung crypto, hindi mo naman kailangan mag-leverage, eh. Yes. Kasi ang volatile niya, kaya mo ng kumita dun, eh. Lalaruin mo na lang yun. So, 'pag kumikita ka na, then saka ka na Oo. mag-leverage. Kasi yung leverage talaga, kung hindi mo alam ginagawa mo,
Hindi mo alam paano mag-position size. Diyan ka talaga mayayari eh. Yan. Diyan kukunin lahat ng kapital mo, eh. Oo, So, ingat na-liquidate ka. ka na ba? I'm sure. Ay, Oo, madaming beses lahat na. na-liquidate na. Oo, yun yung mga mali ko pa nung una kasi nga walang risk management. Pero guys, hanggang ngayon hindi pa rin ako perfect. Okay. Talagang natatalo pa din. Mm. Kung titignan natin, ako lang kung alam mo yung number na 'to 'no. Number of winners versus losers mo pagdating sa position o sa mga trades mo. Mm. Mas marami bang panalo o mas maraming talo in terms of number of trades na natalo versus nanalo? Siguro sa 10, gawin natin sa 10 trades, ang panalo ko siguro 6 to 7. Oh, okay. Oo. Kasi may iba naman, mas maraming talo, Mm. pero yung panalo mas malaki. So may Ah, iba, may kilala ako, sabihin natin out of 10 trades, talo niya is 6, pero yung 4 na panalo niya, talagang panalo. Kaya it doesn't oo. matter yung mga maliliit na talo kasi those are mga stop loss, cut Yes. loss, pero yung pag nanalo, tama yung pinili, bam! Bawi lahat, Talagang, parang gano'n. oo. Magma-matter kasi 'yun sa ano mo, eh, risk to reward ratio mo, eh. Kunyari ang risk to reward ratio mo to 1:3 or 1:4. Siyempre 'pag natalo ka 1 lang naman, pero 'pag Ayun. natalo ka naman 4. So dun siya magma-matter. Ako naman ang ibig ko sabihin sa 10 trades, 7 yung panalo sa same risk reward, Yun. same siya. Oo, so kung may Okay. 7 akong o may 6 na panalo ko, siyempre magaganda yung panalo. Yes, oo. Importante, naka-fix ako na eto yung SL ko. Kahit anong mangyari, hindi imo-move yan. Eto lang yun. Eto yung willing ako matalo. Yun ang disiplina mo Yep. sa stop loss. Yes. Bitaw kung bitaw. Kahit anong mangyari, pag alam mong wala na, out. Hindi ko siya imo-move against me na i-extend ko yung SL niya. Oo. Imo-move ko lang siya once na sa akin yung pabor. O kunyari, pwede ko siya i-break even or pwede ko siyang i-trail Yes. hanggang manalo. Pero hindi ibig sabihin na imo-move ko siya na, di, usog ko pa yan. Ay, doon Habulin ka, mo. doon ka madadali. Oo, kasi yun yung pinakamahirap, yung hinahabol mo pababa. Yes. Falling knife, di ba? Yung Yes. catching the falling knife, ang Oo. hirap yun. Wag Oo. na. Pero ano, may isa na, meron ka bang advice sa ganun? Kung wari, yun na nga, hindi ka nakapag-stop loss. I mean, would you ever advise nga yung bibili ka pababa? Or, Ang siguro ganito na lang, ang best na mga panalo ko is yung mga panalo ko na hindi ko siya tinututukan o mga trades na hindi ko ah, tinututukan. Kapag nakaharap ka kasi dun sa trade mo na yan, lahat ng emotional roller coaster yan eh. Pwede mong i-move, pwede mong oops, itataas pa, 'di ba? Maraming nangyari. So ang ginagawa ko, set ako ng entry, set ako ng stop loss at take profit and then boom, iwanan mo na. iwanan mo, 'wag mong silipin. Ayun. Pag Ang ganda pag nun. sinilip mo siya at pabor sa'yo yung market, o pwede mong i-break even. Move mo yung stop loss mo or puwedeng 'pag medyo mataas na siya, o 'di move mo sa profit ka na kahit para bumaba may Yes. profit ka na. Pero once na malapit na siya sa stop loss mo, 'wag mong galawin. Better 'wag na. Kasi yung mga panalo ko is yung mga trades na hindi ko tiningnan. Alam mo, ang ganda nung sinabi mong yun, kasi na-realize ko nga na kung mahina especially kung sa mga nanonood na alam mo sarili mo at nadadala ka sa emosyon mo, the Yes. best way is to not look at it. Not Kasi look pag at it. tinitignan mo talaga, madadala ka especially with Madadala ka. leverage. Alam mo Mm. yung paakyat, uy, okay, bababa, uy, naku, papanik ka na, Yes. hindi mo alam kung anong gagawin mo. Pero pag ginawa mo naman yung charting mo, alam mo na pataas to eh. Yes. Kahit na natatalo siya, alam mong pataas pa rin yan overall, antayin mo lang. Correct. Kaya dapat talaga pikit mata na, maglagay ka Pilit ng mata. stop loss para lang kung anong mangyari, kung talagang lumala, hindi ka Yes. maiipit. Pero kung tumama ka nga, which is more often than not, Totoo. pag tama yung aral mo at tama yung charting Oo. mo, yun ang pupuntahan niya. Tama. Given na ginawa mo talaga yung plan mo. Yun. At talagang yung chart mo, inaral mo talaga ng maigi. Kasi yung siyempre, una, umupo ka sa PC mo. 'Di ba? Nag-spend ka ng time, talagang tiningnan mo ano ba yung bias niyan. Ito yung chart. So, believe ka ngayon. Yung confidence level mo sa trade na to is, yes, tama to. O, so, kung tama ka pala, iwan mo na. Entry stop loss. Kasi nagkakaduda ka eh. Every time na sinisilip mo at Pag sinisilip nagdo-drawdown mo. ka eh. Mali yata ako. Pero totoo, nagdo-drawdown lang naman. Hindi naman niya nahi-hit pa yung stop loss mo eh. Oo nga, tama. Alam mo paano naman yung mga ano, meron akong narinig na conspiracy theory pagdating sa trading Mm. na yung mga platform parang hinahabol nila palagi yung stop loss mo. And well, for me kasi hindi siya gano'n, eh. Pero ang totoo, kung saan mo talaga nilalagay yung stop loss mo, 'di ba? Minsan eto yung stop loss mo,
tuk, Habulin niya. Tapos, pop! eksakto sa stop loss mo tsaka siya babaliktad. Siguro hindi siya dahil sa platform, more on yung in general na lahat na nagte-trade, talagang dun nila nilalagay yung stop loss. Kumbaga sa big institutions, tandaan niyo ang kalaban natin dito, yung mga big Yes. institutions, retail traders lang tayo. So alam nila kung paano tayo nag-iisip. Ah. Kaya nga may mga strategy na SMC, ICT because inaaral nila yung galaw ng institutions. 'Di ba? Alam nila kaya nga may liquidity grab or yung hunt na tinatawag Yun. because alam nila exactly saan ka naglalagay na stop loss. So kung hindi mo alam yung mga yun, boom, masasabi mo, grabe tong platform na to, kung saan yung SL ko, puk, Oo, eksakto. Yung week dun sa dulo. doon sa dulo. Hahabulin ka parang ubusin na talaga yan eh. Yes. Pero kung inaral mo siya, magugulat ka na gumanon. Pero kung alam mo kung saan dapat mag-stop loss na hindi siya ma-hunt, hindi. Lahat sila na stop loss pero ikaw hindi. Yun. 'Di ba? So, mas malalim ng konti. Yes. Kaya nga inaaral nila kung saan talaga yung mga yan. And Okay. ako, basic lang din strategy ko before. Yung mga basic lang. MACD, support and resistance, RSI, yung mga basic na alam natin. Pero habang tumatagal, minsan nagiging open ka na rin sa ibang mga strategy na nagme-make sense eh. 'Di ba? Bakit yung big institutions ganito yung galaw nila? Kaya pala laging naha-hunt yung ano ko, yung mga stop loss ko or bakit every time na nagte-trade ako naiipit lang ako sa ranging. Maybe Okay. because hindi mo pa inaaral ano yung mga tamang time zone kung saan ka dapat pumapasok, 'di Hmm. ba? Hindi naman inaaral sa basic yung iba. Minsan sa advance mo na siya nakikita. Yeah. Ito pala yung mga tinatawag nila na mga kill zones. Dapat dito ka pumapasok para may liquidity or may volume. So, ganun na. Ang sarap niyang aralin habang tumatagal gumagaling ka. Tapos napipinpoint mo na, ngayon hindi na nahunt yung stop loss mo. Yun. Gano'n siya. At saka sa akin, alam mo, hindi kasi ako mahilig sa video games. Mm. Para sa akin yung trading parang video game. In a way. Ganun ako. In a Yung way. trade ko, yun yung pinag-aaralan mo. Ito yung laro mo. Ito yung saan ka papasok. Saan ka Yeah. mag-exit. Tapos yun, ang score is magkano kinikita mo. Yes. So, para hindi nasasayang oras, sabi ko, kaysa mag-aabala ako sa video game na kailangan din ng skill. Ito, at Yes. least kahit pa yung skill, kumikita ka. Yes, totoo yan. Maganda yung sinabi ni Chris about dun sa income kasi nga nakikita mo lumulobo yung portfolio mo, nag-i-income ka. Pero ngayon, dati dun ako nakatingin sa profit. Ngayon, ang tinitingnan ko na is mas nagfo-focus ako ngayon sa solid setup. Not dun sa value na sa income. Kasi Okay. pag nakatingin ka sa profit mo, may emotion din na nakatali dyan eh. Nagiging happy ka pag lumalaki yung profit, Hmm. nade-depress ka naman pag kumukonti yung profit mo. So more on, pag lumolobo siya, relax ka lang din. Walang nag-e-enjoy ka. Pag nananalo, wala ding nade-depress ka. So Okay. parang walang emosyon both. Hindi Right, wala, right. pero more on kalmado ka lang. Nanalo ako ngayon ng $3,000. Okay, good. Bukas, natalo ko ng ano, di good din. Yun. Pero naka-focus ako 100% sa one good setup ko today. Ano yung perfect setup na pwede kong gawin? Boom. Entry, stop loss, boom. Iwan. Yun, okay. Ganun Oo. ginagawa ko ngayon. Okay, so sige, pag-usapan naman natin, ano ba ang nabanggit mo kanina, no? As a beginner, Mm. meron kang ginagamit na technical analysis at yung mga Yeah. technical tools mo. Ano yung tatlong pwede mong i-recommend for beginners? Okay. At pag advanced naman, ano yung tatlong marirekomenda mo pag advanced? Okay. Oo. Sa basic na mga nanonood ngayon, guys, no, pinaka-importante sa lahat is aralin mo yung mga key levels na tinatawag natin or yung support and resistance. Mm. Kasi diyan nagma-matter yung saan ba nagbabounce o naglalaro yung presyo. 'Di ba? Makikita mo na, okay, itong level pala nito, dito lagi nagta-touch. Basic yan. Kung gusto mo naman ng mga indicators, pwede mo rin gamitin yung Bollinger Bands Mm. na, again, super basic. Nagsuserve din siya as your support and resistance. Okay. And then yung number 3, mga moving averages. Kasi dito, nakikita natin saan ba yung trend. Yep. 'Di ba? Ang tandaan nyo sa market, tatlo lang naman yung direksyon ng market. It's either going up, going down, or side. So Right. kung alam mo yun, saan papunta, mas tumataas yung percentage mo na, ito yung hahanapin kong entry. Kung uptrend pala siya, maghahanap ako ng posisyon na going up. Kung basic. Okay.
Okay, Kung pagdating advance. naman sa advance, medyo ano naman 'to, medyo, i-up natin ng konti. Pagdating sa advance kanina ang pinag-aralan natin is support and resistance lang, Hmm, which is support and resistance. Kaya lang dito medyo mag-a-advance ka ng konti, support and resistance pa din, kaya lang iba-ibang time frames na. Para makita mo yung weekly, monthly, 4 hours, 1 hour hanggang sa pinaka-entry mo. Lahat 'yon mina-mark ko before ako mag-start. wow, Oo, okay. support resistance para alam mo saan siya puwedeng tumaas, sa higher time frame, sa lower time frame. And ngayon medyo inaaral ko din yung mga efficiencies like kunyari mga fair value gaps na 'yan, Hmm, yung mga gaps kasi diyan lagi akong karamihan ng mga panalo ko is doon, sa mga gaps na yon. Favorite ko 'pag nakakita ko ng mga gaps kasi although minsan binabalikan, minsan hindi binabalikan, pero mas mataas yung percentage na 'pag nakikita mo 'to, alam mo na para siyang magnet na puwede siyang daanan. yes. 'Yan, medyo ICT part siya. Hindi ako ICT trader pero kinukuha ko sa mga strategies yung nakikita kong talagang valuable Okay. and yung puwedeng ma-take advantage mo sa trading mo. Okay, support and resistance, fair value gaps, and ano pa bang advice na puwede natin maturo, yung mga indicators like ADX, fixed volume control, fixed volume, ah ano 'yun, point of control, 'yung titingnan mo. An Okay. indicator din 'yan dun sa baba. 'Pag nakita mo siya sa long and short, punta ka lang sa baba, fixed volume profile, Okay. 'yan. So makikita mo naman dito yung saan ba yung pinakamadaming volume na tinrade dun sa previous day na magagamit mo sa current day. Oh, okay. So yon, hindi hindi maraming gumagamit pero 'pag ginamit mo siya makikita mo dun na line, may point of control dun na parang magnet din siya. Kasi since ito yung pinakamadaming volume kahapon, yung Mhm. previous day, possible na respetuhin niya yung area na yun. Puwedeng Okay. balikan o puwedeng dun mag-support o puwedeng mag-resistance and dun ako minsan nag-e-entry. Kasabay given hindi lang siya solo, tingnan mo rin yung iba mo, support and resistance, tingnan mo rin mga Fibonacci mo, combination siya. So, yun yung medyo advanced na total 3 o 4 lang naman yun. Yun yung mga major na pwede mong silipin. Okay, so sa mga nanonood naman ngayon, ano ko lang, bigyan ko lang kayo ng heads up. Yeah. So maraming binigyan na binanggit na acronyms to si Sorry, Marvin, sorry, sorry. oo. Sabi kasi ni Sir ni Chris advanced, medyo advanced Oh, daw. medyo advanced kayo. So Medyo kung hindi mo advanced. naintindihan yun, doon ka Yeah, muna sa basic. basic lang. What was interesting is hindi mo nabanggit yung MACD sa Sa beginner. sa basic din kasi siya pumapasok, Pwede eh. din sa Sabi mo kasi basic. 3 lang, eh. Oh, sabagay. Kasi pinapili kita ng tatlo kasi hindi mo na binanggit yung Yung MACD. MACD, oo. Pati yung ano, hindi mo din nabanggit yung RSI. RSI, Oo, pero 'yan. maganda din kasi yung RSI eh. Yes, 'yan yung mga combination ng basic talaga. MACD, Okay. RSI, Bollinger Band, support and resistance, market structure. So, Okay. dun lang siya naglalaro. O sige, sa moving average naman, so anong time period ang ginagamit mo for moving average? Yung smooth ko I think is 18 tapos SMA ko is, 8 yata or 9, eh, parang gano'n. Basta 'pag nagko-cross lang siya, ang purpose lang naman MAs ko na 'yun is to determine yung trend. Yes. Once yung red na sa baba, blue na sa taas. So, mas lumalaki lang yung parang trend lang. Makikita mo lang na, okay, going up 'to. Tingnan mo rin iba. Okay. Oo, hindi siya for trading. Kasi usually tinignan natin, 'pag nag-cross 'to si red at si blue, nagbabaliktad na. Eh, puwede rin namang hindi, eh. Puwede naman Yes. magbuhol-buhol 'yan, eh. Pero Oo. kung bukang-buka 'yan, kitang-kita mo na, okay, medyo going up. Check mo rin yung iba mong indicator kung nagsasabing talagang medyo uptrend lang. Yun. Bias is very important, eh. Totoo yun, oo. Yeah. At saka dun ka mayayari kung hindi mo ma-confirm yung mga biases mo, eh. Yes. Oo. And yun kunyari, hindi ako humahanap ng entry na nagka-counter dun sa bias. So kahit na nakakakita pa ako ng entry na, ito sinasabi dito na yung order block or fair value gap na going siya sa baba, pupunta siya sa baba. Hindi ako mag-e-entry kasi overall bias ko is uptrend, eh. Ba't Yes. ako ka-counter? Oo nga. 'Di ba? Sabi nga lang, the trend is your friend, pero hindi ko sinasabing 'wag niyong gawin or 'wag kayong mag-counter trend na entry. Puwede niyo naman gawin 'yun. Ako lang, yung strategy ko lang is yung kung ang bias niya overall is uptrend, hindi ako maghahanap ng entry na sell. Yes, Sabay oo. ako pupuwesto. Sabay ako Okay. pupuwesto. Wow, alam mo ganda ng mga advice na Yeah. binibigay mo, pati ako napapaisip ako dun sa mga ibang yun, ah. Hulalisis lang 'yan, 'yan ang
tukso nila sa akin eh. Technical hulalysis. Hulalysis. Hindi ko kasi siya tinuturo eh. Pinapakita ko lang yung mga profit ko sa TikTok, sa YouTube. Okay, okay. Inaasar nila So, ako. sige, pag-usapan naman natin yung yung negosyo mo ngayon. Okay. Ano mga negosyo mo ngayon? Kasama marami kang negosyo, di ba? Meron akong mga businesses na hindi ko masyadong inaano sa social media. Okay. Yeah. Pero sige, sasabihin ko dito, I have a business sa mga restaurants. Nag-invest ako sa, like for example, Tipsy Pig, Hype Super Club, Quezon City, MRV Construction Company. Hindi ako contractor, wala akong SOP. So, meron din ako mga media studio, advertising, dami ko na business rehabilitation, yung mga mental, mga ganyan. So, Okay, well, dami nag-i-invest mo din ako sa negosyo dito. ngayon, ah. Dami mo nang ininvest, ah. Madami, may mga direct selling company rin ako, e-commerce. Kasi before pa naman ako mapasok sa trading, may mga negosyo na ako before pa. Oo. Okay. So, yung extra money ko, yun ang pinantrade ko. Okay. Mm. Pero yung mga negosyo na pinasukan mo ngayon, ininvestan mo 'tong mga 'to, 'no? So, Yeah. ito, after ng trading na 'to lahat nangyari, mga Merong before, meron ding after. Kasi yung kinikita ko din sa trading, nire-reinvest ko eh. Imbis na bibili lang ako ng crypto, bibili. Yes, may portion na ganun, pero naghahanap din ako ng mga passive or mga future like real estate. Yeah, bumibili ako ng mga property para ipa-Airbnb. May mga ganun akong ano. So gusto ko lang maraming pagkunan. okay. Oo. Parang saya naman nun, ano? So, teka lang, parang dami Yes. mong ginagawa ngayon. So, Mm. sanang anong pinag-aabalahan mo ngayon kung gano'n? Is it still trading? Ano, like as a percentage of your day or in a week? Ano? Honestly, yung 100% ng oras ko, siguro 30% niya napupunta sa trading, sa paggagawa ng content, sa mga events like eto 'di ba yung Bored Ape, Las Vegas kami next sa October, 'di Oh, ba? Meron nice. na tayong Oo nga. meetup, Bored Ape. So, doon napupunta yung time ko and yung iba naman visit sa mga restaurants like kunyari visit ako sa Super Club, sa Hype kasi siyempre kailangan din na makisama sa mga partners, Oo. kailangan din magpakita. And Tipsy Pig, nag-events din kami, nagpo-push din ako dun ng mga events. So, ikot-ikot lang pero most of the time talaga sa chart, sa content, ganyan. Kasi yung mga businesses naman na yun is may kanya-kanya namang operations na eh. Yes. So, hindi ko naman na kailangan pa siyang talagang mag-laser focus doon. Yes, totoo. Enjoy na lang, enjoy. Enjoy ko lang yung buhay ko. Sa totoo lang. Mukhang enjoy Iksi nga lang ng buhay mo, buhay ah. eh. Iksi lang ng buhay eh. Ito may ano kami next puwede magbanggit ng platform pero Sure. hindi naman pino-promote. Like after nung ating Ape event sa Las Vegas, Mhm. ikot ako ng US for a month and then pupunta ako sa Binance campus. So, Oh, wow. hindi ko pino-promote ang Binance pero yearly kasi meron kaming parang training eh. Okay. Oo. Hindi dahil pino-promote ko siya, dahil lang yung knowledge na nakukuha namin doon sa Binance campus. So, connected pa din naman ako Are doon. you going as a instructor ba or as a participant? Ano yung ano mo dun? A participant lang. Participant ka? Wow. Yes. Paano ka Oo. napunta dun? In-invite ka? Kasi siyempre Binance 2020 pa lang partner na nila ako as top ano nila ako Matagal top na. affiliate nila ako Ay, okay. Parang hundreds of thousands yung nag-sign up sa akin. So until now naman, goods pa din naman. Kahit na walang promotion, walang anything, walang content, no? At kahit na binlock na ng Binlock na. SEC, lahat Binlock ginawa na eh. na. Pero magaling sila mag-alaga ng tao. So, bagay Ah, yung relationship, talagang kinikip nila. Yun ang wow. maganda. Yun ang maganda. So ikaw Oo. pala yung mga isa na nauna with the Binance, ano? Yes. Hindi ko Galing. pa alam yung affiliate nun, mga oras na yun. Nagulat ka na lang. Oo, Nung sabi ko, nakita ano mo yung to? laman ng account mo, uy, ano to? Ayokong banggitin, pero talagang crazy. Yes. At ang bayad nila is in BNB? Depende eh. Kung ang tinitrade ng tao sa spot is kung ano yung tinitrade nila, yun ang pumapasok. Tapos Ay, sa futures naman, ganun. Ganun din. kumita ako kasi Both eh. BNB eh. BNB ang dumadami sa'yo. Sa Oo, akin, sa akin iba-ibang coin eh. ay sa akin yung BNB, one BNB, day, so. naalala ko, Baka BNB yung tinitrade ng ano mo. O hindi. pwede, pero basta naalala ko lang, nagulat ako yung sa BNB ko. Kamusta? Talagang, ako, Ano yun? ano, saan to galing? Sabi ko. So ngayon, with the price of BNB now, saya ko sobra, grabe. So, Grabe. panalo talaga yun eh. Pero ngayon, sige, so last but not least, so ngayon na sa Pilipinas, nakikita nga natin, hindi ko alam kung anong pupuntahan ng crypto sa Pilipinas.
um, on one hand, regulators are becoming more strict. On the other hand, legislators naman are becoming more crypto-friendly. Yeah. Ano nakikita mong future ng crypto sa Pilipinas when it comes to regulation and legislation? Medyo confusing nga, no, yung nangyayari. Kasi yung iba nag-a-adapt, yung iba naman binaban. Mm. So medyo question mark sa akin yung area na bakit nyo pinipigilan. Yung ibang legit naman na platforms. Mm. Maybe because nga hindi sila sumusunod sa ating regulations and all. Pero sana, I hope na ayusin nila kung gagamitin natin yung mga nire-regulate na mga platforms, maka-adapt naman din do sa technology nung international platforms natin na sobrang smooth gamitin. Mm. 'Di ba? Hindi yung tipo na kapag ka biglang may mga biglaang spike ng presyo ng Bitcoin, nagme-maintenance, 'di ba? Hindi ma-access. Hindi ma-access. Yung percentage or yung fees na napakataas, kakabili mo lang ng Bitcoin, lugi ka na agad. Yung mga ganun lang naman. 'Di ba? Pwede naman natin talagang gamitin sila eh. Yes. Given, kaya nilang sumabay dun sa Tama. mga international platforms natin na masarap gamitin. Kasi ang tao gagawa ng paraan kahit anong block mo dyan. Kung dun na sila nasanay at dun madaling gamitin, pupunta pa rin sila dun. Diba? Dun naman sa isang question mo Legislation, na sa gusto mga- nilang i-adapt, maganda rin. Maganda na i-adapt nila yung, hindi lang yung crypto, pati yung technology. Kasi maraming nadidisrupt eh. Mas gagaang Yes. yung buhay natin if gagamitin nyo yung blockchain technology, 'di ba? And of course, yung mga crypto enthusiasts, hindi na rin sila matatakot kasi ngayon may fear eh. 'Di ba? Kung nakita namin sa inyo as example na okay, nag-a-adapt yung government natin sa crypto, di kami din hindi tayo napapag-iwanan. Pumunta ka sa ibang bansa, makikita mo gaano tayo ka-iwan talaga. Sobra. Sobrang iwan tayo. Yeah. So kung ganyan, edi okay. 'Di ba? Kung gusto nyong kung gusto nyong pagkakitaan, wala namang problema. Pero sana win-win. Win-win sa ating clients, win-win sa mga nagki-crypto, and sa government, wala namang problema eh. Basta wag lang sa bulsa mapupunta. Ayun. Baka may 30% SOP din eh. Oo, hindi. Kaya maganda nga yung blockchain eh. Kasi dahil sa blockchain nga, tingin ko, mababawasan ng korupsyon. Hindi siguro completely matatanggal, pero mababawasan at mas mahihirapan ng mga korap na mangurakot. Correct. Kaya importante yung Transparent blockchain. na eh. Oo, di ba? Yun ang nakikita kong magandang nangyayari ngayon din sa ating bansa. Sana nga eh. Sige. So Marvin, may last words ka ba sa ating audience? Wala naman. Gusto ko lang mag-thank you sa inyong lahat dahil pinagtiyagaan yung panoodin kaming dalawa. Marami sana kayong natutunan. And kung gusto niyo ako makita, dyan lang naman ako nakakalat. Sorry. Sa TikTok, sa YouTube, at kung saan-saan. No, kita-kits tayo, even sa mga, nakikita-kita tayo sa mga club. Lapitan nyo lang ako. Yun. Okay, with that guys, salamat sa inyo lahat sa pagpapanood ng video na to. And kayo, ano sa tingin nyo? Agree ba kayo sa mga sinabi ni Marvin o kaya disagree? At ano yung mga iba't ibang mga questions nyo for Marvin? Sulat lang nyo lahat yan dito sa comment section sa ibaba. At pag nagugustuhan mo yung mga ganitong klaseng content, please make sure to subscribe to this YouTube channel. And make sure to click on the notification bell para ma-notify ka sa aking susunod na video. Salamat sa inyo lahat. Ito si Chris San with Marvin Favis. Salamat, Marvin. Thank you, And I Chris. will see you guys on the next episode. God bless.